Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Tito Manny TV. Kung kayo po ay bago lang sa aking channel, please hit on the subscribe button below pati na po yung notification bell para kayo ay updated po sa mga videos na aking i-upload. Dito po sa channel na ito ay magbibigay ako ng aking mga sariling opinyon, kuro-kuro at mga sariling komento sa mga pangyayari at mga nagaganap sa loob at labas ng show business. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito ay ang mga issues tungkol dito sa tatlong noontime shows natin, sa EAT, sa Itbulaga, at sa It's Showtime. Unahin po natin sa EAT kung saan ang sangkot dito ay si Daria Ramirez na dating asawa ni Joey De Leon. Dahil after so many years, lumabas po ulit itong si Daria Ramirez at dito po sa nabasa ko sa headline ng Bandera, Daria Ramirez naubos ang milyones sa annulment, nanawagan kay Joey De Leon. Siguro naman nararamdaman mong kailangan ko ng tulong mo. Doon po sa mga hindi nakakaalam, si Daria Ramirez po ay naging asawa ni Joey De Leon. Pero marami po sa henerasyon ngayon ang hindi yan alam. Ang anak po ni Daria Ramirez sa ni Joey De Leon ay si Kimpi De Leon saka si Chini De Leon. At batay po sa kwento ni Daria, sila po ay naging mag-asawa ni Joey nung si Daria ay 20 years old pa lamang at si Joey De Leon ay 25. So napakabata pa po nila, lalo na po si Daria. At dahil po sila ay pareho pang bata nung time na yon, ang kanila pong pagsasama ay nauwi sa hiwalayan. At ang sabi-sabi na anal na daw yung kanilang kasal. Kaya si Joey De Leon ay kasal ngayon sa kanyang kinakasamang si Aileen Macapagal. Kaya lang, meron akong gustong linawin kasi meron akong gustong malaman dito sa interview ni Daria Ramirez kay Ogie Diaz. Pero kung sinabi ni Daria na annulled na pala ang kanilang kasal, ngayon naman sinasabi niya wala daw siyang hawak na papeles na ang kasal nila ni Joey ay annulled na. Pero ayon dito sa balita, si Daria pala ang humiling na mapawalang bisa na ang kasal nila ni Joey para maging legal na ang pagsasama nila ni Aileen, lalo't may 3 na silang anak. Tanong nga raw ng TV host actor sa kanya, yan ba ang gusto mo? Sagot naman ni Daria, sabi ko, common sense naman, ang tagal nyo nang nagli-live-in. Andito ako nakanganga. Ano, maghihintay ako? Tanggap ko naman na. Tanggapin na natin na ito na ang buhay natin. So ito yung part na naguluhan ako. So nag-file ng annulment si Daria. Sabi niya rito, naubos yung 1 million ko na ibinayad ko sa lawyer ko kung kani-kanino napunta ang pera ko. Ang ending, wala naman. Defeated ako. Talo yung kaso kong annulment. So ang tanong ko dito, baka naiintindihan nyo, paki-comment nyo naman, siya ang nag-file ng annulment. Pero naubos yung 1 million niya sa ibinayad niya sa lawyer na ang ending, wala naman, defeated ako. Talo yung kaso kong annulment. Kung siya ang nag-file ng annulment, paano kaya yung sinabi niyang talo yung kaso kong annulment? Ibig bang sabihin, nag-file siya ng annulment pero hindi pinayagan ng korte na ma-annul yung kasal nila? Kaya niya sinabing talo siya sa kaso? Sabi pa ni Daria, sabi annulled na raw ako. Hindi ko alam paano ako na-annul Wala naman akong pinirmahang annulment papers. Tinawanan ko na lang. Although nag-isip din talaga ako na wala naman akong pinirmahan, annulled na pala ako. Ay ikinasal na sina Joey at Aileen. Akala mo ba ako yung babae na uupo sa isang tabi tapos iiyak ako? Nasa bahay ako, nakita ko sa TV. Okay, bahala na po kayo sa akin, Lord. Yun na lang ang nasabi ko. Akala ng iba hahabulin ko. Hindi kasi kung hahabulin ko ang tatay nila, dapat noon pa. Why only now? Para naman akong tanga niyan. Sabi pa po ni Daria. So, parang naguguluhan ako dito Siya ang nag-file ng annulment pero natalo siya sa kaso, naubos yung 1 million niya. Tapos, wala naman daw siyang natanggap na papeles ng annulment at wala daw siyang pinirmahan. Ano bang ibig sabihin nito? At kung sinasabi nga daw ng iba na bakit ngayon lang siya naghahabol, sinabi naman po ni Daria na hindi siya naghahabol. Di sana noon pa nga. So ang tanong lang sa kanya ni Ogie,
kung siya ba ay binigyan ng alimony o suportang ipinag-uutos ng korte na bayaran ng isang asawa sa isa pa matapos ang paghihiwalay. Wala daw, sabi naman ni Daria. Hindi ka ba humingi, ang hirit ni Ogie? Sabi ni Daria, nasa batas yun. Ang dami namang hindi nasunod sa batas para kipa. Yun na sana ang ini-expect ko para kahit paano meron ako pang gastos. Totoo naman po yan kasi kung itong batas na to ay noon pa or matagal na, marami pong mga naghihiwalay na mag-asawa na hindi po nagbibigay ng sustento yung ama. Pero ngayon po mahigpit na yan, pwede kang pumunta ng korte at habulin mo yung dati mong asawa para mapilitan silang magbigay ng sustento. So ngayon, ang hinihiling ng siguro ni Daria ay konting sustento dahil siya po ay hirap sa buhay ngayon. Alam naman natin na si Kimpi sa Chini ay may kanya-kanya ng buhay. Although tumutulong naman daw si Kimpi sa kanya pero natural hindi sapat yun. So ang pinagbalingan po ni Daria ay si Joey De Leon. At kaya lang daw niya hinihingi yung annulment papers ay para pwede niya nang alisin yung De Leon sa kanyang pangalan. So ano naman kaya ang masasabi ni Joey De Leon dito sa sinabi ng kanyang dating asawang si Daria Ramirez? Yan po aabangan natin kung si Joey De Leon ay mag-e-extend ng tulong sa dati niyang asawa. Sunod naman po nating issue ay tungkol dito kay Paulo Contis ng Itbulaga. Kung kayo po ay nanonood ng Itbulaga, meron kayong mapapansin nowadays. Ito po ay yung parang nagkakamabutihan o nagkakalapitan ng loob itong si Paulo Contis at si Ara San Agustin. Sabi po dito sa fashionpolice.com, Paulo Contis and Ara San Agustin caught in cozy actions in Itbulaga. Kung kayo po ay nanonood, ako po paminsan-minsan nanonood ako ng Itbulaga. Tulad ng pinanonood ko rin po ang EAT saka ang It's Showtime. Napapansin po ng mga audience ang pagiging malapit sa isa't isa ni Paulo Contis at ni Ara San Agustin. At meron pa pong mga video na kumakalat sa TikTok itong paghalik ni Paulo sa noo ni Ara. At makikita nga natin talaga na parang sinasadya nila na ipakita sa audience yung pagiging malapit ni Paulo kay Ara. Alam po natin na may kinakasama pang babae sa ngayon at ito nga po ay nagngangalang Yen. So, nababatikos po si Paulo ngayon. Kasi may mga nagsasabi na, ano ba yan Paulo? Para-paraan lang talaga. May mga comments patuloy. Sabi dito, be aware. Be very aware, Yen. Meron pang nagsabing, by Yen, you are not the flavor of the month anymore. Sabi pa ng isa, sexual harassment in workplace, yung kiss kung hindi payag si girl. Gusto niya din. Marami pong comments pero yung iba mga medyo personal na po. Pero ito pong pinakikita ng dalawang to ni Paulo sa ni Ara ay nami-misinterpret ng mga viewers. Lumalabas para sa kanila ito ay sexual harassment in the workplace. Lalo na kung di pumapayag yung babae. Although sinasabi ng iba, mukhang payag naman si Ara. At ang sabi ni Paulo, yun daw paghalik niya sa noo ni Ara, yun daw ay scripted dahil kasama daw yun sa sketch nila. Ang tanong, itong mga scriptwriters ng Itbulaga, hindi nyo ba alam sa ginagawa nyo mga script na yan, baka nga ma-misinterpret ng tao yan. Dahil alam po nila na si Paulo at si Yen ay magka-partner ngayon. O baka naman hindi na. Kaya ang lakas ng loob ni Paulo na gumawa ng ganito. So may mga tumatawag na naman ng pansin ng MTRCB kung tama ba itong ginagawa ni Paulo dito kay Ara na may pahalik-halik pa. Pero yan po ay pwede talagang tawaging sexual harassment. Tapos yan pa ay live on Philippine television. So kahit na sabing scripted yan, mag-isip-isip naman ng ibang script itong scriptwriters ng Itbulaga. Lalo nyo lang pinalalaki yung apoy o talagang sinasadya ninyo para pag-usapan si Paulo sa si Ara, para magkaroon ang rason ang tao na panoorin ang Itbulaga. Huwag po sa ganyang paraan. Kasi kawawa naman yung present girl ni Paulo kapag ganito ang gagawin ninyo. Hindi nyo na naisip kung ano maging pakiramdam niya. Scripted man yan o hindi. Pero without po tayo. Kung yan po ay scripted, diyan po nagsisimula na magkalapit ang damdamin ng dalawang nilalang. Yung nag-uumpisa sa mga pa-script-script, sa mga pa-sketch-sketch, tapos malalaman nyo,
sila na pala. So kailangan ba talaga ng mga ganitong gimmick para pag-usapan at para panoorin ang Itbulaga? Para sa akin po hindi. Dahil pag napapanood ko naman ang Itbulaga ngayon, makikita naman po natin na andun yung kanilang intensyon na makapagbigay ng totoong enjoyment sa mga audience na hindi nagre-resort sa gantong mga gimmick. Dahil ang kawawa dito, yung present partner ni Paolo Contis, kapag nagkainlaban at na-develop sila sa isa't isa. Ito pong si Paolo at itong si Ara. So parang hindi ko matanggap yung dahilan ni Paolo na yan daw ay kasama sa sketch or scripted yan. Dahil kung ayaw mo talaga, pwede mong sabihin sa mga scriptwriters na wag yan, palitan nyo yan. Kasi sigurado may mga kapanood niyan na iba ang magiging interpretasyon. So ito na nga, nababatikos tuloy si Paolo Contis. Ayan ka na naman Paolo, sinasabi nila. Dahil even without these gimmicks o mga script na ganyan, kaya na pong tumayo ng Itbulaga on its own feet. So wag na sanang sirain ng mga ganitong mga sketches o ganitong mga scripts or nung ganitong mga gimmick totoo man o hindi. Dahil negative na naman po ang kalalabasan niyan para kay Paolo Contis. At ang huling issue naman po natin sa isa pang noontime show ay dito sa It's Showtime. Alam po natin nakabalik na ang It's Showtime dahil natapos na po yung 12 days suspension nila. Kaya lang, itong si Vice Ganda parang hindi pa po makamove on talaga sa suspension nila. Ano ba yan, Vice? Hindi mo talaga matanggap? Para bang napaka-perfecto mo ba na hindi ka marunong tumanggap ng kamalian? Hanggang ngayon hindi nyo matanggap na kayo ay nagkamali. Well, fine. Kung para sa inyo hindi kayo nagkamali, di sige, so be it. Pero mas maraming mga viewers ang nakakaalam na kayo ay may nagawang hindi kanais-nais. Kasi nga siguro kung itong nangyaring pagkain nyo ng icing ng cake ay napunta sa ibang segment ng show at hindi kaharap ng mga musmus o ng mga bata, hindi siguro ganyang katindi ang magiging backlash niyan. Anyway, ito po kasing si Vice hanggang ngayon hindi matapos-tapos ang kanyang pagpaparinig. Meron po kasing isang recent episode kung saan sila ay nag-uusap tungkol sa mga outfit nila. Ang sabi po ni Vice, ang ganda ng outfit natin. Sagot naman si Kim, sali daw si Sian sa inyo. Sabi nung Sian, sali ako makikimachi-machi. Tanong ni Vice, anong school mo? Sagot ni Sian, Showtime University. Sabi ni Vice, ayoko, di ako nag-e-enroll dyan. Tanong ng mga hosts, bakit? Parinig ni Vice, lagi walang klase. Kahit di naman umuulan, walang bagyo, suspended. Alam na po natin niya kung ano ibig niya sabihin. Hindi makamove on si Vice Ganda sa suspension nila ng MTRCB. Ito ang hirap pag ikaw ay sobrang sikat, na ikaw ay yumaman na. Hindi ka na talaga makatanggap na ikaw ay pwedeng magkamali. At tulad nga ng sinabi ko, fine, kung para sa inyo, hindi kayo nagkamali, pero meron kayong mga na-offend na ibang tao. A simple sorry would have meant a lot. Pero hindi, masyado kang nagmamataas, Vice. Akala mo hindi ka babagsak sa pedestal mo. Akala mo you are not capable of doing anything wrong. Tapos ito, hanggang ngayon, parinig ka pa rin ng parinig. Kanina lang may nabasa na naman akong isang episode nung ini-interview ni Vice yung isang contestant na flight attendant. Ang dami niyang hanas tungkol sa mga airlines. Ang dami niyang mga sinabi na mga napansin niyang negative sa mga airlines. Although may mga points naman po siya na totoo. Pero ang kahuli-hulihan niyan, ang sabi niya, ano ba yan? Hanggang ba naman sa airline? May martial law pa rin? Nakita niyo na yung tabas ng dila nitong si Vice Ganda. Akala mo all-knowing siya. Nako, Vice, sinasabi ko sa iyo, darating ding ang panahon na babagsak ka rin, malalaos ka din. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Matuto kang tumanggap ng mga pagkakamali mo at matuto kang makinig sa mga negative comments. Huwag lang puro yung mga sumasamba sa iyo at umiidolo sa iyo ang iniintindi mo. Hindi ganyan ang showbiz. You also listen to negative criticisms. Dahil karamihan sa mga negative criticisms na yan ay constructive criticism. Pero sa mga ipinapakita mo dyan sa show mo, ikaw ang taong hindi pwedeng bumaba sa iyong pedestal. So ayan po ang ating mga issues tungkol sa EAT, sa Itbulaga at sa It's Showtime.
Ano po ang masasabi nyo? Comment lang po down below. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.